Mga karosa, good morning po. Welcome back po muli dito sa aming channel. August 24, araw po ng Bebes. Ito, papunta ulit tayo ng Phase 5. Nandito pa yung ating dalawang ongoing project na tinatapos. So dun sa Block 17, yan, pag-apply pa rin ng tile grout tsaka retouching paint. Yan po yung assignment natin dun. Bali, natapos na nga po pala yung pag-install po ng tiles para dun sa footstep and risers ng hagdanan packet ng second floor. Tapos yun, aayusin at pagagandahin pa yung ibang part ng walls, ceiling, mag-apply ng tile grout para tuluyan na po matapos yung project. Tapos maghihintay po tayo kay client owner para maituro nila sa atin at ma-discuss yung mga binili nilang mga gamit for installation na lang po yon. Tapos yung isang tile setter natin na si Louie, lilipat na po siya dun sa Block 7 dito sa ginagawa natin sa Phase 5. So i-continue po ron yung pagmamasilya, pagpipintura, tiling at saka ceiling installation. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Webes and enjoy watching po. Yan, let's go, dito tayo. Dito na tayo sa Phase 5. Ayan si Louie, kasama natin. Louie, good morning. Good morning. Ayan si Bilog. Good morning. Si Jamil. Good morning. Saka si Kuya Dindo. Good morning. Saka si Master Jojo, good morning. Good morning. Ayan, good morning, good morning. Okay, bali nadagdagan tayo dito ng mga manggagawa kasama natin. Bali si Kuya Dindo na lang yung may iwan dun sa Block 17. Tapos babalik na lang po kami ron kapag na-explain sa amin ni client owner yung mga ikakabit pa. So ito muna, pagpapatuloy yung ceiling installation dito. So ito kahapon yung mga nagawa. Nauna yung PVC panel, tapos kukumpletuhin po itong framing para dito sa cove ceiling. Ayan, cove ceiling. So isa lang naman yung linya ng wiring dito sa may PVC panel, bali yung sa center lang. Tapos dito sa cove ceiling, mga 6 na ano to, mga 6 or 5 na ilaw ang ilalagay natin dito. Yan na. So dito kasi sa part na to, may cabinet kasi dyan. Kadalasan kasi na ginagawa namin sa cove ceiling, may ilaw pa dyan sa kanto. Yan, baka hindi na po natin yan malagyan. Pero ang gagawin namin dyan, may abang ng linya yan para pagka nagpagawa dito ng ng extension, pwede nilang kumpletuhin yung ilaw na ilalagay dito para magano sila, magpantay. Yeah, isa si Louie sa nadagdag dito. Bali pagpapatuloy niya na tong toilet and bathroom. Yan na. Okay na yung sa walls nito, paikot. Yan na, maayos na. Yung sa linya, ayos na rin. Tapos dito na siya, yung sa flooring. May aayusin pa dyan dahil yung bahagyang, ayan o, yung pipe napunta dyan sa gitna. Ayan, dadalhin niya yan dito sa may dulo. Yung naka-floor drain. Tapos si Jamil naman, si Jamil lang muna yung mag-isa rito habang nandun si Kuya Dindo sa kabila. Kaya yung mga gamit. Ayan, nakahalo na si Jamil. Lalaparan na. Lalaparan na. Dugtungan. So yun lang naman yan sa una. Ito yung masilya una. Tapos may pahabol yan. Ayun sa mga kornisa. May masilya na rin. Kagandahan dito sa PVC panel, ingat lang talaga. Medyo sensitive pa rin yan syempre. Ingat pa rin pagka nagkukumpuni rito. Isa sa mga pinagagawa ni Ma'am dito, yung parang pinaka-closet dito. Yan dito banda. Kapag medyo matapos-tapos yung mga gawain sa baba, hahabulin naman tong cabinet dito. Yung mga ano nga po pala rito mga karos, no? Yung hagdanan dito. Yan yung hagdanan po dito. Hindi po naka-design to sa yung sa Oro Plata. Oro Plata mata, no? Hindi siya naka-design. Meron kaming ginawa nito na binago pa po namin yung nirenovate po talaga namin. Yung pinaka niya, yung mga steps. So kaya papagawa kayo, pa double check nyo kung saan po magla-landing. Kasi hindi po siya naka-design.
Yan, paki-comment nga po kung ano yung pinakamagandang ano kung oro, plata, mata, no? Kung ano yung pinakamagandang last part ng steps. Kalimutan ko na rin kasi. Ito, may mga bracing na to. Yan, may mga bracing. Lalagyan na lang po yan. Ayan, dire-diretso na. Bali, meron lang kinumpini muna si Bilog doon sa may pastry. Yan, pagkatapos niya, babalik agad siya rito. Yan. Ito, ayusin na lang to. Meron pa tayong bibili na tiles dito. Napag-usapan namin ni Ma'am na banda po rito. Yan, meron po yan. Simula dyan, tapos pababa. Yan, naka-tiles po yan. Yan, gusto po ni Ma'am yan. Tapos dito, yan, naka-tiles din po yan. Yan, naka-tiles. Yung parting TV console. Yung parting TV console po. Tapos dito sa lababo, konti na lang po na ano yan. Konting tiles na lang naman po to. Yan sa backsplash. Yan sa backsplash yan. Tsaka dito sa pinaka-kitchen counter. Yan, konting tiles lang naman yan. Yan pa yung mga hindi pa natin nabibili. Tapos yung dito sa floor area, meron na tayo niyan. Pero yung dito sa floor area, hindi kasi pwede yun dito dahil madulas. Yan, balang araw po kasi magaan po yan. Lagi madulas dyan. Baka rock tiles na lang ilalagay dyan banda. Sa gilid, sa may likod. Punta muna tayo dun sa may block 17. Yan, nandun na si Kuya Dindo. Tapos dito naman tayo. Dito gagawa si Kuya Dindo. So mag-isa na lang po muna siya rito. Ayan na. Ito kahapon di na natin na videoan kasi yung susi wala tayo. Hindi na tayo nakapasok. Ayan, bali kita niya rito. Emulsion paint na lang po to. Yan, napinturahan na po to nung existing color niya. Tapos i-emulsion na lang para mag-flat po sila. Ang papagulungan. Isa yan sa mga nadagdag yung isang single outlet dyan. Pinturado na rin po yung PVC pipe dito. Yan yung dadaan yung kable ng internet. Yan dyan. Ay, si Kuya Dindo. Yan. Yan ang ginagawa ni Kuya. Ginawa ko na kahapon ko. Oo. Tsaka Kuya yung ano, ito mapapaganda mo to, mga gilid-gilid. Oo. Ikaw na bahala dyan. Oo. Kung ano yung dapat na kulay para dyan. Tapos ito Kuya, doble na lang to, no? Retouching na lang para malinis. Hilamos ang boss. Hilamos. Ayan, dito sa loob. Meron pa pala rito, no Kuya? Pinakaloob. Oo, sa pinakaloob. Sige, sige. Kaya nagano ko ng pinner. Ito yung panel na lang. Yung panel para dito. Ayan. Yan, may clip po yung dala nila Ma'am. Ayan. Isasama rin po natin to sa mga ipapakita sa kanila. Yung gamit kasi na to mga karongos, may mga dala na kasi silang actual na hindi pa naman po ginagawa yung bahay nila. May mga binili na sila. So ayan, pwede naman siguro nila magamit to sa ibang area na lang. Ano lang to? Waterline na lang po to, tsaka yung PVC wall fluted panel, ayan po yun. Tapos yung wall mirror, halos okay na rito. Bale, ito si Kuya Dindo rito. Solo flight ka muna ulit, Kuya. Ayan, ganyan naman po talaga yung ano namin. Siya lagi po yung naiiwan. Ito na pala yung mga nagawa na. Yan, kahapon na hindi natin napasok, no. Kompleto na. Kompleto na po yung yung steps. Wow, ganda na. Diba? Oh. Wala pang tile grout, no. Dito lang sa ibabaw pa lang. Sa ibabaw pa lang yung meron, Kuya. Yan dito, wala pa. Bali, alam nyo na yung disadvantage nito mga karongos kapag ganito. Tingnan nyo pa ako. Ayan o. Lagpas talaga. So, pinsan pagbababa ka rito, medyo ganito yung pagilid eh. Yung ano naman kasi nito, yung design naman po ng footstep tsaka riser, matarik. So, medyo matarik siya. Kaya hindi na po natin yan na
Di na po natin yan nadagdagan, lalo na tiles installation pa. So pag dinagdagan naman po natin, a-adjust po lahat. Ang pinakamagandang ginawa namin dati dito, yung ganito yung katarik, wood planks yung ginamit namin. Para naka-overlap pa siya ng 1 or 2 inches. Yung wood planks. Okay. Hanggang sa matapos to, dire-diretso lang po yung rito, linis, retouching. Ayan si Louie, bumalik rito. Ayan, flooring, halos okay na rin. Magpo-pull out na lang po kami ng gamit dito. Pagka talagang natapos na yung installation, babalik-balikan nila Master Jojo at saka ni Bilog. Tapos tayo naman, kapag halos okay na yung overall paint na retouching, halos ayos na, pag-apply ng tile grout, dadaling ko na rito yung mga gamit nila ma'am, yung mga binili po nila. Yan, para maano po natin, para pagdating nila sa linggo, yan, may paliwanag natin sa kanilang lahat kung saan yung location. Ay, may nakalimutan si Louie. Ayan, rubber mallet, yung pampukpok ng tiles, kailangan niya yan dun. Dito nga po pala may mga nababasa tayong comment, no? Yung spacing po nito 90 cm po yan. Tapos alam ko rito, isang sopa lang na 2 seaters ang ilalagay nila rito. Yan dito banda. Yan dyan banda. Maliit lang, baka isang sopa nga lang. Tapos ito, wala pa akong idea kung ito na yung dining table nila. Kasi hindi naman po madami titira rito. Sakto lang sila. Tapos pwede pa silang maglagay dyan ng dining table. Kahit maliit lang, kahit pang 2 seaters lang pwede. Kahit 4 seaters nga pwede. Medyo masikip ng konti, pero magagalaw po yung mga upuan. So yun lang. Tapos dito, yung mga gamit na pwedeng ipasok nila na malalaki rito, kagaya ng ref, ng bed frame, kasya po lahat dito yan. Ano po yan, sinukat po namin lahat. Wow, stairs ganda. Yan liha ng liha para makinis. Tapos ito, pinagaganda pa po to. Ayan o. Yan, nagbawas na po kami ng gamit dito. Ito, mga personal na gamit na. Tara. So dito tayo sa bodega ngayon. Bali, kinuha ko muna itong mga gamit. So ito po yung mga ipapa-install po ron. Tapos may karagdagan silang dumating na parang curtain rod yata yan. Yan, galing sa online. Tapos dinala ko na rin yung cortina nila. Sa mga materialis na to sa Block 17. Bali, ihahatid ko na doon. Tapos doon na muna kasi hindi na masyado nag-aalikabok. Para pagdating ng linggo, ayan, naka-ready na. Ituturo na lang po nila mama. Yan, dadaan muna tayo ng hardware ngayon. Bibili lang tayo ng elbow, isang elbow na Didos, para dun sa ginagawang repair ng flooring dun sa toilet and bathroom na ginagawa ni Louie dito sa may Block 7. Tara. Okay. Ito lang yung binili natin, Didos na 45 degree, 45 pesos. Okay, nakabalik na tayo rito. Sakto, nagme-merienda sila. Gagamitin po ni Louie ito dun sa flooring sa toilet and bathroom. Dito. Yan Yan, ganito lang katrabaho, no? Babaguhin pa yung linya. Kaya kailangan talaga para maging maayos. Yan Okay, dito naman tayo sa Block 17. Ayan yung mga gamit. Dito dry sa gitna. Yan. Hindi, doon dito. Dito sa kabila. Dahan-dahan lang Huwag mong pagpatong-patongin yung yung magaan, yung malambot. Matigas na matigas lang. Yan sige. Salamin, boss. Oo, yan salamin. Yan, i-save mo na lang yan, kuya. Save natin muna. Yan sa pinaka... Tapos may mga gamit pa tayo rito. Ito, mga karokos. Dito na lang hanggang sa matapos pa. Para hindi kami magpabalik-balik. So medyo malinis naman to, ayos na. Nandito na lang po sa gitna. Yan. Okay, check natin yung ginagawa ni Kuya rito. Yun Yung sinasabi namin na madudumihan pa to.
Kaya hindi muna natin pinapatapos. Yan, retouching paint pa. Konting-konti na lang. Yung dun lang talaga, ano, yung maselan yan eh. Nahihirapan talaga yung mga pintor dyan, kahit o kami, hirap dyan. Kasi may mga bakal. Kaya yung ginawa namin dun sa kabila, sa block 7, ito lang yung mga tinapos namin. Kasi puro vertical lang yun nandun eh. Yung mga horizontal, dinagdagan namin. Pero yung doon, hindi na muna. Hayaan muna nating maayos ng pintor. So ito na, yung mga gamit na gagamitin po rito. Ayan, dala-dala na po natin lahat. Yes, kuya. Thank you, kuya. Asahan pa natin, baka bukas dito pa yan si kuya. May mga ituturo pa ako kay kuya Dindo eh. Ano kuya, okay lang? Aba, syempre, no, kuya. Ano? May ituturo pa tayo dito. Basta ano, yung hindi natin ginugulo yung ano nila, yung area. Kunyari, dun sila, dun lang muna. Saka na lang po natin ituturo yung paunti-unti para magaan na. Kapag tinuro nyo kasi yan ng isang lahatan, mahihirapan naman sila yan. Hindi nila maaalala yan. Paunti-unti lang tayo. Diyan na lang, ano, Dre. Salamat kayo, una na kami. Thank you. Sige. Ayan mga karosa, kakatapos lang po natin na mananghalian. Ito, shoutout muna kay Sir Jeff at saka kay Ma'am Nika Revilla. Ayan, God bless po sa inyo. So ito mga karosa, magbigay ulit tayo ng update dun sa Phase 5. Tara! Yan, balik tayo rito. Yan o. I-update doon sa wiring namin. Halos paubos na yung number 14. Tapos ubos na rin yung number 12. Number 12. Bumili tayo rito, tig isang box nun. Tapos pinapasukat ko muna kung ilan pa yung kailangan. Tsaka yung sa flexible hose. Pahabol tayo ngayon. Sukatin lang nila Master Jojo kung ilan pa yung kailangan. Dito nga pala sa ginawa naming cove ceiling, pagkakasyahin namin 6 na lang. So iiwasan namin yun doon sa dulo. So tig-isa rito sa gitna, tapos tig-2 rito sa magkabilang gilid. Ayan, 2. Wala na po rito. Tsaka rito wala na kasi ang puti, may cabinet eh. So dito, kung walang cove ceiling, pwede na rin na ganyan. Yung PVC panel, pero walang design. Flat lang siya. So para magkaroon ng design, tapos maging elegante po yung yung dating ng mga ilaw. Yan, meron siyang strip light. Dito yung strip light. Yun nga lang, may sanepa pa siya na installation nitong cement board natin. May installation pa siya, sanepa pa ikot. So, kumbaga, may pipinturahan pa rin. No? Hindi lahat pipinturahan kasi naka PVC panel. Ayan. Yan na yung laman nung isang box na wire. Ubus na lahat. Pinapa-estimate muna natin bago tayo bumili. 30 meters. 30 meters. Tapos yung flexible. Flexible 30 rin. 30. Tapos 30 rin yung number 12. Okay. Tigti 30. Yan, bibili tayo additional na wiring dito. Number 14, number 12, at saka flexible hose. Tiga 30 meters. 30 meters. Ayan. Wala na rin yung number 12. Ayan si Louie rito.
Nasikaso niya yan dyan sa toilet and bathroom. Tayo sa hagdanan. Hagdanan. Ayan, second floor. Ayan, si Jamil nag-uumpisa na magpahid po ng acrylic Davis Pondo. Yan po yan. Yan na po yung lagi namin ginagamit. So primer coating pa lang po ito, no? Yung primer. Mas madaling magtrabaho sa sa cement board kaysa rito sa purong concrete wall. So ito kasi minamasilyahan lang naman dito yung pinagribitan at saka yung dugtungan. Yan lang naman. Mil, ulitin nga natin nakakailang patong ka dyan sa primer. Nakailang patong ka, nakailang pagulong ka dyan. Pag primer, isa lang. Okay, isang mano lang. Pati sa wall, isa lang din. Okay, tapos spot na, no? Papagulungan mo ka uli ng primer. Pagkatapos. Okay, yun. Ayun. So, ibig sabihin pala, mga karosa na siya. Kahit mga dalawang mano. Pero bago ipahid yung pangalawa, repair muna, Mil? Repair yun, liha tsaka spots ng masilya. Para pag pinahayos yung semi-cross, hindi ko matasikat. Ayun, pala yan. Okay. Ayun na. Pintuan natin, babarnisin niya. 30 meters na 30 meters na 12. 30 meters na 14. 14. Ilang Tsaka metrong flexible? 20? 30. 30 din. Flat 30. Yan, sa hardware na tayo. Dito lang sa may Carissa. Yung sa wire nga pala, mas maigi dyan kahit may sobrang 1 metro eh. Kasi kapag yan, hindi nyo na may babalik yan. Bawal po siya ibalik dahil naputol na. No, Teno? Bawal ibalik na. Kasi putol na. Ayan. So hindi na nila tatanggal. Kaya kailangan pagka binili nyo talaga, may na siya, may sobra na. Tapos dun sa 1860. magkano po lahat? 1860. 1860. Okay, sige po. Tapos dun po sa wire, parang mapapakinabangan lang namin dyan 15 meters. Kasi doble sa isang linya. 1860. Yan na yung flexible. Tapos ito yung ating mga wire. May ganyan lang po karami yun. 30 meters, 6 to 30. Okay. Dito na lang to. Okay na. Thank you po, mama. Opya. Tara. Yan, medyo matagal lang tayo sa hardware kasi talagang yan eh. Minimetro pa, tapos tinatali. Let's go. Tara. Pabalik na ulit tayo. Joe, lagay ka na lang dito. Karagdagan materials. May mga linya pa ng wiring yan. Diyan, pati rito sa TV cabinet. Okay, dito naman po tayo. Halos okay na yata yung retouching dyan, no, kuya? Kasi pinipinturahan mo na to eh. Linisin na lang pero Ayun. Yun yung tinutukoy ko kanina, mahirap pinturahan yun. Mahirap talaga. naangat ko nga ito eh. Nahihila ako pa paano. Wala, ganyan talaga ang disenyo ng Salumi na. Kaya meron ako nakikita na yung pagdating dito naka-railing pa. Baka may magpagawa sa amin ng ganun, may share ko sa inyo. So ibig sabihin naka-railing yan, hindi dyan nakadikit yung partition. So sa Angeli, pwede po yun. Ito kasi 17 square meter lang. Sa Angeli, pwede yung ginagawa namin doon sa kabila. So ito, makikita na natin ngayong araw na malinis to. Ayan tinuturo ko to kahapon eh. Hindi nyo na makita dyan yung tiles. Yung lumagpas na tiles. Ayos na. Quick dry in namin.
Yan, syempre after ng pintura. Ang iba, diskarte niyan, hindi muna pinupunasan. Hinahayaan lang yung mga mancha-mancha na yan. Para kinabukasan, madali na siyang lilinisin. Pero depende, yung iba naman gumagamit ng thinner. No, paint thinner na lang yung iba. Ayos. Yan mga karos, wala naman tayo masyadong inaasikaso sa materyales. Bibilihan po natin ng strip light. Meron na nga po palang ano yan, may mga binili na tayong paunang tricolor na pin lights. So yung kailangan dyan, mga nasa 13 meters. Bali ano po kasi to, nasa 21 square meter to. Yung pinuntahan natin kanina doon kila Kuya Dindo, naka 10 meters lang tayo na strip light. Ito nasa 13. Yan, 13 meters. Yan, wala naman tayo masyadong yun nga ginagawa dito. Bali ito sikasuhin muna natin para kapag naikabit po nila, makikita natin ngayong araw na may papakita natin yung itsura. Tara, dito na tayo ulit sa All Home. Ayan, bali 13 meters po to na warm light. Ayan. Wow. Okay, good na yan pre. Thank you. Salamat. Thank you. Okay na tayo rito. Strip light lang talaga yung binili natin. Wala na tayo biniling iba. Yan, naka-owner tayo. Dapat e-bike eh, kaso nga lang, lobat na. Yan, 2940. Yan, 13 meters kasama na yung driver niya. Tara. Okay mga karos, magbigay na po tayo ng update dito. Yan. Cove ceiling, pero hindi pa tapos yung pag-install ng ating mga cement board o yung mga hard flex board. So may mga sidings pa yan. Tapos sa banda dito, may lalagay pa tayo ng kisame rito, metal paring, bracing, tapos yung installation ng fiber cement board. Ito yung ginawa namin dito, 6 na pin light, tricolor po yan. So wala pa siyang switches, kaya hindi pa muna natin matetesting yung pinaka-tricolor. Kaya naka-direct muna po siya. Tapos yun dito, dinala ko na yung sa center light, pero bukas na lang natin may papakita. Ayan na po yung strip light na binili po natin sa All Home kanina. Yun. Ito yung ikakabit na ilaw dyan sa gitna. Ayan, i-assemble pa po siya. Bukas makikita natin. Assemble natin. Wow. Ha? Bali ano siya, cove ceiling na may PVC panel. Sa mga last na ginawa namin, wala pong ganyan. Puro ano lang, yung concrete slab niya. Yun lang, tapos pininturahan. Pero ito, gusto ni client na PVC panel. Marami nang gumagawa niyan dito. Pero kami, first time namin magkabit nitong PVC panel dito sa living area ng up and down na unit. Ang kadalasan sa row house. Dito naman po sa toilet and bathroom, lalagyan na namin ng outlet para sa heater rin. Tapos ito, ayos na yung abang ng linya. Ready to tiles installation na po.
So ito 30 cm lagi yan doon sa wall. Pagka standard po yung pag kinabit natin yung water closet. Tapos doon naman po yung floor drain natin. Malipat na po natin. Yung abang po ng linya ng sa water closet, i-divide natin dito sa gitna po. Tapos 30 cm. Ayan, naglilinis na lang po yung tropa rito. Tapos si Jamil, yung pintor natin dito. Ayan. Ayan, naglilinis na rin siya. Ano ito, may paikot? Naka-primer? Ayan. Mas madaling lagyan ng preparasyon yung yung mga naka-fiber cement. Kasi na po siya eh, flat na. Flat na, makinis na. Yung dugtungan na lang po yung doon, yung tinatrabaho. Pero dito sa mga concrete wall, ayan sarado masilya siya, tapos makikita niyo may spottings na kagad. Tapos yung kornisa. Bukas finish na yan. Aba, sabi ni Jamil, bukas finish daw. Pero ko na sir. Ano siya, tool white, meron na tayo dyan. Yung Davies, yung isang galon. Pero meron din siyang balde, no? Meron din. So ayan, tool white. Tapos dito sa cornisa tayo, yung pure white siya. Pure white. Yung sa cornisa. Ay, tinatanong na kagad ni Jamil. So muna kami rito, one way, step by step. Kung halimbawa, ito yung sinimulan niya, yung pader, yan, tatapusin niya na yan. Tapos hanggang sa, yung ending nito, retouching paint na lang. Tapos ito, pwede niya nang trabahuin to. Ito, matrabaho to. Mahogany. Mahogany finish. Tapos may request si ma'am dito, yung isang part yata ng wall, iba yung kulay. Tapos yun, parang accent wall lang siya, accent wall. May iba yung kulay. Tapos tool white pa rin. Ito tool white din. So kapag napahid ni Jamil po yung tool white yan, papakita namin po sa inyo. May mga gumagamit na rin yan dito. Yan, nauso na po sa namin, renovation yung na lang po, ready mix. Kasi kapag after year or 2 years or 3 years, hindi na makita ni client kung ano yung kung ano po yung pinahid namin, kasi tinimpla lang pinatimpla lang sa paint center. So obligado sila magpa-repaint talaga pagka ganun katagal na. Yun yan talaga sa pintura, linis. Dadala po tayo ng dito bukas ng walis para hindi po mahirapan si Jamil dito maglinis. Tapos dito naman, yan po yung mga naganap. Ayan na. So pagka ganito, okay na yun sa kisame. Tatapusin na lang po yan. Mga dapat pang i-install dito after ng kisame. Pwede na po sa tiles installation. After tiles installation, kung ano pa yung mga pinagagawa ni client sa mga finishing carpentry, yun kasunod. Kapag linis na sila, okay, tama to. Parang tinira sa akin ha. Kaya parang pag tinira yung libro na pwede. Ayan, kita-kita ulit sa susunod na video. God bless. Yan, uwian na. Yan, tara, ingat po palagi. Paalam po muna.